Unang beses siguro nilang magkaroon ng ganong klaseng engkwentro. Siguro mahina ang loob. Kaya yun, nabaliw. May mga kakaiba daw siyang sinabi tulad ng mga pangil, apoy, ilog, kulungan. Masyado siyang skeptic eh. Sa mga sinasabi niya talagang nasisiraan na siya ng bait. ₱300 lang, sir. Ako pala si Private Kael de la Cruz, isang miyembro ng AFP o Armed Forces of the Philippines. Hukbong katiyan ng bansa. Maglilimang taon na ako noon sa serbisyo bilang sundalo at marami na rin akong karanasan pagdating sa labanan. Halos mag-iisang taon rin bago ako bumalik sa katinuan at nakapagsalita ng maayos. Pagkatapos ng nakakahindik kong karanasan na hindi ko pa napagdaanan sa tanang buhay ko. Siguro, napanood mo na yung unang kwento ng mga sundalong na ibahagi dito sa channel na ito. At kung napanood mo ngayon, malamang sa malamang, kilala mo si Private First Class Trevor Manansala. Mas nakakakilabot pa ang naranasan ko sa mga pinagdaanan niya sa kamay nila. Kahit na gaano na katagal ang dumaan, sariwa pa rin sa alaala ko ang mga trauma o bangungot ng nakaraan na tila yata madadala ko hanggang libingan. Hayaan mong ako naman na magkwento tungkol sa aking nakaraan
at kung paano ako nakatakas sa kuko ng mga halimaw. Good job, men. Dalhin na yung mga yon sa kampo. Magpahinga kayo at bukas pag-uusapan natin ng report na natanggap ko mula sa Zamboanga. Men, kumpirmado na yung lokasyon ni Karim Usman. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, isa sa most wanted na rebelde sa buong Del Norte. Na-trace na yung hideout ni Usman sa may kanlurang parte ng Zamboanga. Bakbakan na naman, buddy. Ay, sigurado madugong aksyon na naman to kakaharapin natin. Sige, magyabang ka pa. Baka magtatago ka na naman sa likod ko tulad nung nangyari sa atin sa Pagadian, ha. Halos paihi ka na sa nervyos eh. Naubusan lang ako ng bala nun, buddy. Sus, nagdadahilan ka pa. Patalawan jud ka. Bakit hindi ko makita sa mapa yung target location natin? Kanina ko pa hinahanap dito pero wala naman itong lugar na pulang ilog. Nakakapagduda naman ito, buddy. Sabi sa source, dito daw yun malapit sa may maliit na probinsya na napapagitnaan ng dalawang bundok. Pero wala naman dito yung lugar. Baka outdated yung mapa mo, buddy. Kaya naman pala eh. Matagal na pala yung mapa na yan, oh. Panahon pa nila Lapu-Lapu. Ang sabi lang daw ni Major Rody, sa pulang ilog daw yung hideout ni Karim Usman. Siguro hindi naman sila mag-held ng operation kung hindi sila sigurado sa natanggap nilang source, di ba?
Ayos lang po ba kayo, Manang? Ano po bang problema? Huwag kayong tumuloy. Huwag kayong tumuloy. Pinatay nila ang anak ko. Magsisisi kayo kung bakit kayo tumuloy. Magsisisi kayo. Tandaan nyo yan. Isang liblib na impyerno ang papasukan nyo. Sabi ng asawa ko, may mga nawawala daw dito sa bundok dati pa. Kaya walang nangahas tumira malapit dito sa pulang ilog. O maski dito man lang sa paanan ng bundok. Nawawala? Ano daw dahilan? Ewan ko, buddy. Ito nga yung pinag-awayan namin kahapon eh. Ba't pa daw ako sumama? Marami pa naman mga misyon na iba dyan. Yung matandang babae kanina na humarang sa atin, dun ko naalala yung sinabi ng misis ko. Nag-aatubili tuloy akong umakyat ng bundok na yan. Men, lumapit kayo dito. Binigyan muna kami ng instructions bago kami magpasimulang lumakad at tumungo pa norte. Ayon sa kanya, naglabas ng report ang higher office na dapat makuha si Karim Usman ng buhay o patay sa taning na 24 oras. Masyadong risky ang mission dahil napagkasundo ang magla-lunch lamang daw ng reinforcement sa Pulutong 1 kung hindi kami makakabalik pagkatapos ng 24 oras. Nagreklamo naman ang ilan sa kanila kung paano kung ambushin kami ng mga rebelde sa kalagitnaan. Pero ang sabi lamang ni Major Rudy, wala siyang magagawa dahil that is the order. Naglakbay na kami panorte ng ilang minuto na sinusundan ng ingay ng tubig sa unahan. Nakatutok lamang ang mga baril namin sa may ere hanggang sa narating namin ang isang ilog ng bundok. Iwan natin yan dito sa bato.
Para alam ng reinforcement na dumaan tayo dito. Huwag na rin tayong tumawid ng ilog. Baybayin na lamang natin yung agos. Buddy, kinikilabutan ako. Kanina ko pa napapansin na minamatyagan niya tayo. Sino? Panay tingin lang nung babaeng may mahaba ang buhok sa atin. Kanina pa tayo sinusundan mula sa may malaking bato. Ewan ko, buddy, kung ako lang ba yung nakakapansin sa kanya. Major? May nakakubli po doon sa may itaas ng puno. Anong pinagsasasabi mo, Ladesa? May nagmamasid sa atin dito, sir. Kanina ko pa siya napapansin nung papalusong pa lang tayo dito sa ilog. May baril o wala? Wala, sir. Pero mapula-pulang mata. Ako din, sir. May nakasunod din sa atin na kanina ko pa napapansin. May baril? Wala po. Babae po siya. Mapula-pula rin yung mata. Okay. Men, kung ano man yung nakita nyo sa paligid, mas maiging maging alerto tayo. Hindi natin alam, baka tinitiktikan na tayo ng mga rebelde galing kay Karim Usman. Huwag pa rin tayong pakampante. Kahit wala silang baril, baka may patibong siyang ginagawa. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir.
Paputukan nyo! Easy to win yun ah. Di man lang tayo nahirapan. Bitin pa. Men, hindi ito yung target. Pwedeng isa ito sa mga tauhan niya o ibang kasapi ng rebeldeng grupo. Halugugin niyo yung kubo, pati yung paligid. Baliw lang yung kayang gumawa nito ah. Walang matinong tao na kainin niyang kapwa-tao. Pero sir, paano yung target natin? Walang Karim Usman sa naturang location. Palpak yung source na ibinigay sa atin. Naunawaan ba ninyo?
Hindi naman siguro kayo mga engot para hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko. Sa may kakahuyan, sir. Andun na naman yung babaeng mahaba ang buhok. Tumakbo papasok sa gubat. Sir, umalis na tayo dito. Peligro yung lugar na ito. Nakita naman natin sa loob kung ano yung nangyari sa biktima, di ba? Tao pa ba yung gumawa niyan? Uminahon ka, Private Andrada. Kailangan nating madala mga katawan na yun dito, papalabas ng bundok. Kahit hindi man natin nahuli ang target, ang importante, may maipakita tayong ebidensya sa high office. Walang uuwi hanggat hindi lumiliwanag. Kailangan nating habulin ang mga kaaway natin kung ano man to. Hindi ko na rin alam kung sino o ano ba yung tinatarget natin. Basta ang pagkakaalam ko, utos to ng nasa taas. Hinati kami ni Major Rudy sa dalawang pangkat, ang Base 1 at ang Base 2. 25 ang mananatili sa kubo. 25 naman ang papuntang norte, kasama kami ni Mark. Makalipas ang 30 minuto ay nagsimula na kaming maghiwa-hiwalay, habang sina Private Gino at Lore naman ay siyang nag-take charge sa Base 2. Kakael, nasa itaas lang sila ng mga punong kahoy. Sino? Wala naman akong nakikita. Nararamdaman ko sila, Kael. Base 2, come in.
Ano yun? Move! 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 Base 2, come in. Dapat hindi na kayo pumunta dito. Malaking kamalian itong ginawa nyo. Hindi na importante yon. Ang malaga sa ngayon, makalabas kayo dito.
Anong nangyari? Bihag ka na nila ngayon. Laking pagkakamali ninyong pumunta pa kayo dito sa bundok na ito. May operation kaming isinasagawa dito. Kami rin. Pero tingnan mo ngayon. Nakakulong kami dito na parang hayop. Inakala namin na dito sa lugar na to mahanap namin yung mga militar ng gobyerno para sa isang kasunduang pampulitikal. Pero malaking pagkakamali yung naging desisyon namin. Mag-iisang linggo na kaming nakakulong dito. Kasama yung iilang kasapi namin ng pangkat. Pinatay na nila yung maraming kasama namin. At siguro, mamayang gabi, tayo na yung susunod. Huwag ka mabibigla. Yung mga sunog na karne na nakabaon sa mga kawayan, mga kasamaan mo sa militar. Yung katawan sa tabi ng isang kahoy, yung karne. Sigurado kong si Major Rudy yun. Hindi ako maaaring magkamali. Ano sila? Isa sila sa mga uri ng aswang na tulog tuwing umaga at gising kapag gabi. Kalat sila sa buong kagubatan. Minsan nasa mga itaas ng kahoy, sa tabi ng mga ilog nagpapahinga, o di kaya sa mga kuweba para siguradong kung merong magtatakas, agad nilang matutunugan yun. Mahirap tumakas kapag tulog sila. Pero kung makakahanap tayo ng paraan, mamayang gabi, siguro makakatakas tayo kung siswertein. Paano naman yung ibang mga kasamaan ko? Mga kasamaan mo? Hindi na mahalaga kung sinong ililigtas natin. Ang pinakaunang iligtas mo ay yung sarili mo, Kael. Hindi ito panahon para magpakabayani sa kamay ng mga aswang. Dalawang option namin ni Bart para makatakas. Kung hindi mangyari ang plan A, gagamitin namin ang plan B. Ang unang option o plano namin ay kung kaming dalawa ang susunod na maging pagkain nila. Tiyak ay ilalagay kami sa isang tambakan ng mga karne. Dito kami hahanap ng mga tira-tirang parte ng katawan para ipalit sa amin ni Bart, at tiyak na magiging epektibo yon. Kung hindi man kami ang pipiliin ng mga aswang, ang ikalawang plano ang gagawing hakbang, ang lumabas sa hawla. Matapos ang mahabang pagpaplano, hindi namin namalayang hapon na pala, gising na naman sila. Kael, huwag kang pahalata.
Halika na dito! Wala nang oras para manood dyan. Tara na! Pinagdadasal ko sa isip na sana ay hindi na sila makahabol pa sa amin. Bagamat kakatapos ko lang magdasal, ay rinig ko na lang ang tinig nila sa hindi kalayuan. Mga galit na hiyawan at sigawan galing sa may baryong yon. Sa naririnig ko, isa lang ang nasa isip ko nung oras na yon. Maaabutan nila kami. Takbo lang! Huwag kang lilingon! Hanggang dyan lang kayo sa ibaba. Ano? Hindi nyo kayang lapitan kami, no? Takot pala kayo eh. Anong gagawin natin dito? Sagradong lugar na ito. Hindi nila kayang pumasok dito. Ligtas tayo dito sa lugar na ito, Kael. Takot sila sa mga sagradong bagay. Kaya mas mabuting manatili muna tayo dito hanggang sa umalis sila. Hintayin na lang natin na umalis. Tama ka. Saka na lang tayo tumakas kapag wala na sila. Hintayin na lang natin yung mag-umagano. Siguro aalis na yung mga yan dyan. Paano kung hindi? Aalis tayo dito nang hindi nila maririnig. Huwag lang tayo gagawa ng maliit na ingay. Tandaan mo, kung gaano kalalim ang kanilang tulog, matalas rin yung kanilang mga pandinig tuwing umaga.
Hindi ko na alam kung anong nangyari sa iba pa naming kasamahan sa bundok. Pero masasabi ko lang, may buhay pa doong natitira. Matapos nito ay dinala ako sa isang ospital. Kahit wala na ako sa peligro ng mga aswang, pumapasok pa rin sa isip ko ang kanilang mga nakakarinding ingay na ayaw akong patulugin kada gabi. Hindi na rin ako makakain ng sapat sa kadahilan ng ang pagkain na inihahain sa akin ng mga nurse. Lamang loob ng tao ang nakikita ko. Dito na nga ako medyo nawalan sa katinuan. At sa maalala ko pa, kinausap pa ako ni dating Supremo na si Lieutenant Ramirez. Umabot pa siguro ng 1 taon bago ako naka-cope up at naging normal ang isip ko. At nang marinig ko ang balita tungkol sa nangyari din kina First Class Trevor Manansala, hindi na ako nagtataka pa. Hindi na rin kami nakapag-usap. Wala na rin akong contact sa kanya. Si Kabart naman, wala na rin akong balita sa kanya hanggang ngayon. Pero isa lang ang natutunan ko sa pagiging militar. Hindi lahat ng nakakasagupa o nakakalaban namin mga tao. May mga halimaw na sadyang nagtatago pa sa mga liblib ng kabundukan.